maraming nangyayari sa atin sa unang halik, unang yakap, yung ganun. Pero ang mahalaga, yung after a while, it was special. Was it special? Yes. Very special po. Parang nanumbalik lahat kay Laika ng mga sinabi mo, Bre. Very special. At masaya kang binabalikan yon paminsan-minsan. Opo. Tingnan ni Brian naman kay Laika. Umiiyak si Laika. Hindi ka nagsisisi na siya yung unang halik na yun. Hindi po. Kung mauulit-ulit ang buhay mo, gusto mo siya ulit yung first kiss? Hindi ko po alam. Bakit? Siguro ko po kung ano, baka hindi po mas lalong masakit. Basta po, hindi ko po alam. Kung siya Masarap pa rin kasi po. siya, pero masakit din. Apo. Kasi pag inaalala mo yung unang halik mo, naaalala mo rin yung unang lalaki nakasakit ng damdamin. Opo. Totoo. Ano ba nangyari? Bakit naging masakit? Mula sa tamis ng unang halik hanggang sa pait ng paghihiwalay. What happened? Sa unang buwan po namin, masaya naman. Although din po yung hirap, yung... Kung Ba't mahirap? Kasi po bata pa lang po kami. Ilang taong ka na? 17 years old po, same age po kami. Syempre, Ilang taong ka na ba ngayon? 23 po. Ha? 23 ka lang? Yes po. Bakit? Ha? Bakit? Hindi pa ang tagal na pala noon. 17, 25 years. 5 years na pala. Hindi kasi 6 years, 6 years and 3 months 6 sila years. 6 years and 3 months kayo? Oo, ang tagal nila. Ang tagal. So, nag-break kayo April lang ngayong... Apo, recent lang. Fresh na fresh Oh pa my yan. God. Ang tagal ng 6 years. Kaya may epekto pa nakikita ko sa mata mo habang pinag-uusapan natin. Parang flashback, umingiti ka, tapos nalulungkot ka. Apo. Nung, The feeling is not gone yet. Yes po. Ayun nga po yung unang balay. Masaya naman po. Nakakayanan. Kahit na, syempre ito na po inarap po namin kung ano yung pinasok namin dalawa. Kahit na mahirap. Yung kung paano magluluto, maglalaba. Nag-live-in kayo? Oh, nag-live-in po kami. First month pa lang po. Ha? First month. Opo. Ano sabi ng parents mo? Syempre po noon na nagalit. Syempre, nagalit po sila kasi ang bata ko pa, ganun. Since nag-aaral naman po ako that time, okay naman po. Ano yun, bumukod ba kayo o kaninong bahay? Sa bahay po side namin. niya po. Okay, Sa na mother niya. Ano sabi naman ng magulang mo? Wala po. Sanay na po sila na nag-uwi ako ng babae. Sanay din sila sa kagwapuhan mo na ang Hindi dami naman ng po. babae. Nag-uwi ako pero pakilala ko. Siyempre, kaibigan lang. Iba, pangalawang beses ko lang po siya pinakilala sa magulang ko na bilang girlfriend. Pero syempre, iba yung nagpakilala. Doon mo na pinatira. Anong sabi naman? Wala naman po. Okay naman po sa magulang ko. Wala man lang paalala na or sana huwag muna, dahan-dahan, walang ganun. Wala naman po. Okay. So, ano yung pinakamabigat na pinagdaanan nyo as a couple? Una-una po yung financial po. Kasi, hindi ko naman po minamaliit yung trabaho niya as a tricycle driver noon. Syempre, hindi po sumasapat yung kita para sa araw-araw na pangailangan namin. Kasi ako po kahit na nasa ganung edad pa ako, ayoko ma-stick sa ganung sitwasyon lang na paulit-ulit. Gusto ko mag-grow tayo. Gusto ko mas umangat pa tayo, hindi lang tayo sa ganun. Gusto ko marami pa tayong plano. Yung sabay po kami mag-grow up. Sabay po namin lalampasan lahat. Ganun po. Bakit ba kayo pumasok agad sa ganun klaseng relasyon, yung live-in agad? Anong tumatakbo sa isip ninyo? Anong nag-udyok sa inyo para magsama na tayo sa isang bubong? Mahal lang po namin isa't isa. Hindi ba pwedeng magmahalan ng doon ka sa bahay nyo, normal na pangkaraniwang anak na umaasa sa mga magulang, ikaw din concentrate sa pag-ibig, Yes. nang minamahal nyo pa rin ang isa't isa? Basta ako po yung sobrang nabaliw sa pag-ibig. Kahit na napagsasabay ko naman po yung pag-aaral, ganyan. Siyempre, minsan lang po ako makahanap ng ganun.
nakatulad niya po. Hanggang ngayon ba pinaniniwalaan mo na tama yung desisyon mo na nakipag-live-in ka agad sa kanya? Opo. Wala po akong pinagsisihan. Walang nawala sa'yo? Wala po. Kasi sabay naman po namin nalampasan lahat po yun. Lahat-lahat po. Eh, ba't hiwalay na kayo kung nalampasan niya? Hindi lang siya nakapagantay. Hindi siya nakapag-antay saan? Sa panunuyo ko po. Kasi nung April 1, umuwi siya sa kanila. Sinusuyo ko siya halos 1 Bakit week. siya umuwi sa kanila? Magkaaway nga po kami. Kumain lang po kasi ako ng lugaw. Tapos pagbalik ko, wala na siya. Ano nangyari? Ba't kayo nag-away? March po, ito lang, March 2024. Galing po kami sa family outing sa side po ng mother ko. Sa buong March na po yun, lagi po kami nag-aaway, ganun. Araw-araw. Sa maliliit na bagay lang po na lumalaki. Kasi po, hindi po namin napag-uusapan. Pero nakaramdam ba kayo ng sawa sa isa't isa? Kaya yung pasensya niyong maiksi na? Hindi po sa akin. Hindi Sadyang ano lang po ako, bugnutin lang po ako. Pero Yun hindi po, po ako yun nagsawang po yung mahal. problema. Sino ang bugnutin? Siya po. Ako po. Bugnutin siya ever since o nung ika-6 na taon lang? Ever since po, Ever since bugnutin siya? opo, ako po yung naintindihan ko yung ugali niya. Kumbaga naintindihan ko lahat na, ay, ganito pala siya, ganyan, tinanggap ko siya. Kumbaga naubos na lang din po ako sa paulit-ulit na sitwasyon. Tsaka yun po yung hindi niya kayang sabihin sa'yo, mag-sorry. Sorry. Alam niya po yan. Di ko po kasi kaya sabihin sa kanya na yung sorry. Mga ganun. Bakit? Nahihiya rin po ako. Pero pag nagtatabi naman po kami, nilalambing ko siya. Malaking bagay yung paghingi ng patawad. Yes. Kahit naman sa'yo, di ba? May mga taong nakaka-offend sa'yo na gusto mo rin at hinihingan mo ng kapatawaran. Pasensya, yun. Sa ibang tao nasabi ko, pasensya. Pero yung sorry po kasi hindi ko nasabi. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin kaya. Hindi po. At hindi mo hindi mo babaliin yun, yung ganong kasanayan. Kaya naman po. So basically, hindi niya maamin na mali siya. May ganun kang thinking ba? Opo. Parang nahihiya ka na mali ka, takot kang Opo. mag-fail. So pag nag-fail ka, ayaw mo harapin. Opo, Ayaw mong ganun i-address, po. ayaw mong sabihin. Tapos mga ilang araw, saka ko sa lalambingin. Sorry. Yun na yung sorry niya. Yung It's, Opo. it's okay to ask. Yung previous relationship mo, ganun din. Hindi ka rin nagsusorry. Opo, hindi po. Talaga ako nag-sorry. Nakikita mo yung epekto nun Oo. na may mga taong malapit sa'yo at mahalaga sa'yo na nawawala dahil sa kawalan mo ng kakayahang humingi ng tawad. Opo. Ngayon ko Anong lang nabibigay sa'yo nun pag hindi ka nagsusorry? Wala. Parang dating ko, gwapo ko. Kasi pag hindi naman ako nagsusorry sa kanya, siya pa rin yung lumalambing sa akin. Kaya tingin ko sa sarili ko, pogi ako eh. Nasanay nga siyang ganun. Di ba? Kaya na-realize ko na rin po nung wala na kami. Doon ko lang po naintindihan lahat ng pagkakamali ko. Malaking bagay na na-verbalize natin ang mga bagay. Di ba sinasabi nila, okay lang yan, kahit di nasasabi kasi binabawi niya naman sa ganyan. Pero may mga salita na dapat talaga nasasabi. Katulad ng I love you, I'm sorry. Yung mga ganyan, mahalagang nasasabi at naririnig para na-validate yung nararamdaman kung totoo ba. Kaya kasi minsan, nagkakaroon ng miscommunication kasi yung kinikilos mo pala, hindi naman talaga katumbas ng totoong nasa isip at nararamdaman mo. At mabibigyan na ng kasiguruhan yun pag sabi mo na at lumabas sa bibig mo.